ang iyong pag-ibig at sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Lubos ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Napakadakila ng iyong pagsasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. At sa umagang ito, inaalala po namin, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga po, O Diyos, patuloy po naming pinapasaliksik ang aming mga puso't isip. Linisin mo ang bawat kaibuturan ng aming mga puso, ang aming isip, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Kung paano doon sa krus na bayubay ay ang iyong katawan, Panginoon. Ang iyong katawan ay nagkasugat-sugat, O Diyos, na bayubay doon sa krus para lang, Panginoon, sa aming kaligtasan. At gayon din, binubo ang iyong banal na dugo upang malinis ang aming mga kasalanan. Father, right now, we apply the blood of Jesus sa aming buong pagkatao, Panginoon. Ang kalinisan at kabanalan ay aming taglayin sa oras po ito. Dakila, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Dakila, Panginoon, ang iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Buong puso, buong kaisipan at buong kaluluwa ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat. Ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabing, ito'y aking katawan na pinuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Salamat, Lord, sa iyong katawan. Amen. Atin pong kainin ng tinapay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa gayon ding paraan, ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin. Salamat sa iyong dugo. Tinatanggap po namin ang kapatawaran, maging ang kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. We thank you, Jesus. Atin pong inumin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, na sa tuwing inaalala po namin ang huling hapunan na ito, patuloy po naming nararamdaman ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Ang iyong dakilang plano, ang siyang patuloy pong maganap sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You can be seated. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinagpala po tayo ng Panginoon ngayong umagang ito. And I believe, na-miss po namin kayo. Grabe, nung nang Sunday, wala kami dito. Pagbati mula sa Bulacan, sa inyong taga-CIY Mabalacat, so blessed po yung experience po namin doon sa Bulacan sapagkat talagang lumalago po yung gawain ng Diyos doon. Marami pong pinagdaan ng pagsubok yung Christ in You Bulacan, subalit tapat ang ating Panginoon. Siyang nagbibigay tagumpay, siyang nagbibigay ng kaayusan sa bawat pagsubok. Thank you, Lord. Patuloy pong lumalago. Pinagawa nila yung church at may donate ng coaster na 31 seaters. Praise God for the ministry. So, lubos pong pinagpapala. Meron po tayo sa kapatiran doon. Noong una, ang CIY Bulacan, sa service sila sa elementary school.
no? Sapagkat may mga kapatiran tayo na public school teachers at yung isa principal. Subalit ibinawal po 'yon, yung pag-handle po ng gawain doon sa school. So naghanap sila ng bahay na uupahan. Pero merong isang kapatid na meron po siyang lote doon sa tabi nung inupahang bahay sa Bulacan. Ipinagamit na po niya 'yon, binigay niya para sa church, no? That time nakatira lang sila sa maliit na bahay. Pero ang sabi po ni Brother June, nung binigay nila 'yon sa gawain, grabe. Yung bahay nila ang laki nung lote nilang mahigit 1 hektarya. At yung business po nila na manukan, grabeng lumago. Talagang very yung blessing na tinanggap nila kay Lord, Napaka po ng pag-support nila sa gawain. Kaya nakaka-amaze po, sabi nila talagang hindi mo mapapantayan yung pagbibigay sa Panginoon. Binless nila yung gawain at talagang sobra-sobrang pagpapala yung natanggap nila sa Panginoon. Kaya nga, mas lalo po silang dumarami, nagiging buhay na buhay yung ministry po natin doon sa Bulacan sa pangunguna po ni Pastor Boy de la Cruz at Pastora Sally de la Cruz. So yun po, Nung unang wala kami, sa Batangas naman po kami noon. Nung unang umalis po kami. So, okay na po yun. Hindi na ako mag-update sa Batangas. Thank you, Lord. So, itinuturo po ni Bishop sa atin, it's about our faith, doon sa ating morning watch. If you can, join our morning watch every morning po. Punta kayo sa Christ in You Facebook page. Every day po, 5:30, meron tayong morning watch. Pwede niyong pakinggan na habang may ginagawa or pwede kayong umupo at makibahagi po doon. From Monday to Sunday. Sunday po, assignment ng mga taga Christ in You Europe. No? So nag-start naman sila pag Sunday ng 5 a.m. Okay? So patuloy nating suportahan at yung pangangaral po ng salita ng Diyos every morning, devotion, ay nakakapagpatatag po ng ating relationship and our walk with God. Thank you, Lord. Since ito po ang tinuro ni Bishop noong Saturday, and then tinuloy po niya yan sa ating prayer and fasting. It's about faith. Supposed to be, ako yung magalang, siya dito. Pinag-usapan namin, ikaw ang magalang, ako ang mabalaka. Kaya lang, since nagpunta po kami ng Baguio, then nagturo po siyang dire-diretso hanggang kahapon. Nilagnat po siya, inuubo na naman po in Jesus' name, wala na. So kailangan niyang magpahinga po ulit. Okay? Kaya ako na rin po dito. Amen. And of course, it's the Word of God. Amen? Salita po ng Diyos ang ating tutunghayan. Kaya nga, it's all about our faith. Arise and build your faith. Arise and build your faith. Kung tatanungin mo yung tao na may faith ka ba, natural, baka ma-offend pa yan. No? Kaya na ako nandito meron akong pananampalataya sa Diyos. Kaya ako naririto. So it's so very important. Uminom kasi ako ng juice na medyo matamis. Excuse me po. Inom lang po ako. Ayan. It's so important to really strengthen and build our faith in the Lord. Sapagkat marami po ang mananampalatayang hindi nananampalataya. Maraming mananampalatayang hindi nananampalataya. Meron pong isang lingkod ng Diyos na pinuntahan ng isang lalaki na punong-puno ng dugo yung kanyang suot, no?
At pinuntahan niya yung lingkod ng Panginoon. Sabi niya, tulungan niyo po ako. Anong nangyari? Sabi niya, punong-puno ka ng dugo. Kasi po nagkukwentuhan kami ng kaibigan ko. Nagkukwentuhan lang kayo? Opo, nagkukwentuhan lang kami. Ba't napuno ka ng dugo? Ang sabi niya. Kasi po, sabi ko sa kaibigan ko, walang Diyos. Sabi niya, meron. Sabi ko, wala talaga. Sabi niya, meron, meron, meron. Sabi ko, wala, wala, wala. Ay, ang kulit. Sabi niya, meron, meron. Di sinaksak ko, pinagsasaksak ko. Sabi niya, may Diyos. Sabi niya ngayon, ikaw, pastor, meron po bang Diyos? Masyado kayong na-starstruck sa akin, hindi niyo nakuha yung joke ko, ano? It's supposed to be so easy, no? Na sasagutin, of course. Pero dahil nandoon yung taong magdadala sa'yo ng pagsubok, ikaw ba, pastor? Sabi niya, may Diyos ba? Maaring natigilan. Maaring sabihin mong, pwede. O pwedeng, di ako sure. Kaya nga napakahalaga sa bawat isa sa atin na meron tayong very strong faith and conviction of who really God is in our life. Yung matatag na pananampalataya. Na kung ano man ang pagsubok na dumating sa atin, ay matatayuan natin yon. At hindi tayo matatakot na siya ang magbibigay protection sa atin. Yan yung pananampalataya po natin. Nais po ng Diyos ng bawat isang mananampalataya, believer, ay tunay na magkaroon ng buhay na pananampalataya. Okay? Doon po sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 1 at 3. Yan. 1, ayan. 1 at 3. Okay. Ang pananampalataya, ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Okay? At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Naniniwala ba tayong may Diyos? Naniniwala po ba tayong may Diyos? Hindi naman natin siya nakikita. May Diyos po ba? Okay. Yan. Huwag ko na muna kayong guluhin. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So ito po yung pananampalataya, pagtitiwala na mangyayari yung ating inaasahan. At tiyak tayo tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tiyak tayong may Diyos kahit hindi natin siya nakikita ngayon. Amen? At dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nanilang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi po doon sa Genesis, in the beginning, the formless and void. Sa una, void and formless. But God said, sinalita ng Panginoon, yung nakikita niya, magkaroon. Pwede mo bang sabihin yung hindi mo nakikita? Pwede mo bang sabihin yung hindi mo nakikita? Paano, halimbawa, paanong style ang bahay ang gusto mo? Wala ka namang imagination ng bahay, no? Wala kang nakikita sa iyong kasipahan, wala kang nakikitang sample. Pag tinanong sa iyo, anong style ng bahay ang gusto mo? Anong style? Kahit ano. Pero pag alam mo, meron ka ng imagination, no? Meron kang nakitang style na na-imagine mo na. Pag tinanong ka, anong style ang bahay? Gusto ko up and down. Gusto ko 3 malalaking kwarto, tapos may malaking sala at kusina. Bakit mo nasabi? Kasi nandoon
sa kaisipan mo at imagination. So ang mundo wala. At dahil ito'y nakita na ng Diyos, sinalita niya, let there be light. Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng lupa, magkaroon ng araw, mga bituin. Nakita, alam lahat ng Lord eh. So sinalita niya at nagkaroon. At dahil siya yung ating Diyos, naniniwala tayo na kung meron tayong hinihiling na wala pa, magkakaroon dahil nananampalataya tayo sa Diyos. Amen. Amen po. Kasi naniniwala ka sa Diyos. Kasi siya yung may likha ng lahat. Mula sa wala ay nagkaroon. Okay. Sinong walang pera? Ay, salamat naman, may mga pera tayo. Sasabihin ko saan, manampalataya ka na magkakaroon ka ng pera. Sa akin at katapusan. But anyway, minsan, it's beyond yung dumarating sa iyo, nangangailangan ka. Doon ka mananampalataya, Panginoon, kailangan ko po ng provision mo sa pangangailangan namin ito. Nananampalataya ako, Lord, na ibibigay mo. Amen. Ang kasabi kasi ng salita ng Diyos, anuman ang iyong hilingin ng may pananampalataya, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Yan po yung pananampalataya sa mga bagay na sinalita ng Diyos. Okay? So yung pananampalataya natin yan, patatatagin natin yan. At saan po nagmumula? Saan nagsisimula ang maka-Diyos na pananampalataya? Sinabi ko pong maka-Diyos na pananampalataya kasi minsan may mga taong iba ang paraan ng kanilang mga pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Saan nagmumula ang ating faith, ang ating pananampalataya? Okay? It is through the Word of God. Sabi po ng Romans chapter 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Amen? By reading and listening to the Word of God comes faith. Alam niyo po, dito sa Romans chapter 10, nandito yung pangangaral ng salita ng Diyos ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi, paano sila maniniwala kung walang nangangaral ng salita ng Diyos? Kaya halagang ipangaral at huwag ikahiya ang pangangaral ng salita po ng Panginoon. Sapagkat every time that we utter, we say the words of God, nagtatanim ito, nagbubukas ito ng mga ng pananampalataya sa mga nakakarinig ng salita ng Panginoon. Okay? So, because the Word of God is alive. Ang sabi po sa Romans chapter 10, Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews 4:12, sa Tagalog ko babasahin. Ang salita ng Diyos ay buhay, alive, at mabisa and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto na nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ganyan ka makapangyarihan ang salita ng Diyos na sa tuwing marinig ng tao, nagkakaroon ng bunga sa kanyang buhay. Nabibuild yung conviction, nabibuild yung awareness tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Nagliliwanagan ng kaisipan tungkol sa pangangailangan natin ng tagapagligtas at ng ating sitwasyon, our situation, yung ating kondisyon ng ating buhay na nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, ang buhay natin nandoon lang sa pagkakasala, kompromiso, kalungkutan, discouragement, lahat ng mga mabibigat, burden in life. Diba, nung wala pa si Jesus, bata pa lang po ako, nung na-born again po ako, maaring nag-start akong mag-attend ng Sunday school.
At unti-unti, hindi agad-agad na ah, matatag na o nauunawaan ko na lahat ang patungkol sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pag-aaral, pakikinig, pagbabasa, through the years, doon ko mas nauunawaan ang magtiwala sa Panginoon sapagkat nung marinig namin yung good news, no? Sa Sunday school po merong kantang, good news, Christ died for me. Good news, if I believe. Good news, I'm saved eternally. It's wonderful, extra good news. Yan. Yan po'y kinakanta sa mga bata, ulit-ulit, para yung faith nila ma-build sa Panginoon. Christ died for me. I'm saved eternally. Wow, it's wonderful. Extra! Di ba? Good news. Yung magandang balitang ito ay aking narinig, tinanggap, hanggang sa binago yung aking buhay at ang bawat isa sa atin. Amen? Dati we're not that interested, but thanks be to God. May nangangaral ng salita ng Diyos at ang pinapangaral mo, buhay. Buhay! Kapangyarihan! Ito yung salita ng Diyos, buhay at kapangyarihan. Kung bakit sinasabi natin na napakalagang binabasa natin yung salita ng Diyos, minemeditate natin, at minememorize natin kung maaari, at pag-usapan natin sapagkat ito ay buhay. Hallelujah! Kasi, oo, nagkaroon tayo ng maraming libro, encyclopedia, nagbasa. Sinong mahilig magbasa po dito ng mga books? Ako po hindi masyado. Hindi masyado. Si Bishop, mahilig siyang magbasa. Basa. Yung kinig, no? Pero kahit nabasa mo yung ilang 21 volume ng encyclopedia, hindi magbabago ang buhay mo. Pero yung dahil buhay ang salita ng Diyos, habang binabasa po natin ito, umaayos yung ating buhay. Amen po? Binibigyan ito ng direksyon. Ganyan kabuhay ang salita ng Diyos. Pag ikaw ay nanlulupaypay, nanlalamig, no? Sa pagmamahal mo sa Diyos, pag nagbasa ka ng Bible, dire-diretso, nagbasa ka ng Biblia, alam niyo po, umaalab, nabubuhay yung iyong pananampalataya. Lumalakas yung pananampalataya mong nanghihina. Nagkakaroon ka ng quickening. Yung nagigising. Nagigising yung iyong kamalayan spiritually, even emotionally, at dala na yung iyong katawan. Amen. Ganyan, buhay. It's alive. Grabe. So therefore, because this is alive, buhay ito at makapangyarihan, ano ang dapat nating gawin? Buhay, makapangyarihan, anong dapat gawin? Tama ka, Ate Beth. Basahin. At dahil alam ng dyablo na pag ikaw ay patuloy na nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikilala mo ang Diyos lalo sa buhay mo, hahadlangan ka. Kaya palagi nating mapapansin, pag nagbasa ka ng Bible, no? May nakalima ka pa lang na verse, antok ka na. Hindi ka na mag-melatonin. Kaya yung iba, ginagawa talagang pampatulog po yung Word of God. Oo, literally. Yung sige na nga, magbasa ang Bible para antukin ako. No? Pero alam niyo po kapatid, pag tayo nagbasa, yung may buong pusong desire to know God. Okay? May time pag may time na gustong-gusto mo, excited ka, ganado kang magbasa, sige lang po, sige lang, habang ganado kang magbasa, sige, basa. Yung hindi ka inantok, sige, dire-diretso mo lang basahin. May panahon po ganun. Pag meron namang pagkakataon na parang
Wala kang gana, pero alam mo, kailangan mong magbasa. You need the Word of God. Binabasa mo, inaantok ka, tumayo ka, uminom ka, maglakad ka, habang nagbabasa ka, o kaya ilagay mo dito. Nilagay ko po dyan, no? Reading and listening, no? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Lagay mo dito yung mga preaching, yung mga, even yung mismong book, di ba, sa YouTube, no? Yung Book of John, etc., etc., o yung mga pangangaral natin ng salita ng Diyos, pakinggan mo. Kahit anong ginagawa mo, grabe, tignan mo kung hindi ka mapapalakas ng salita ng Diyos, mag-aalabang yung pagmamahal sa Panginoon. Kasi yung pinapakinggan mo, buhay at kapangyarihan. Yan ang salita ng Diyos. Yan yung nagpapatatag. Yan yung nagtatanggal ng sari-saring pagdududa sa ating mga buhay, sapagkat buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga po napakalaga that we will be intentional. Yung talagang i-decide mo sa sarili mo, kailangan gawin ko to. I have to do this because this is so important. Parang lang, sabi nga palagi nating sinasabi, parang lang yung pagkain, no? Na-experience nyo na po ba na habang kayo'y kumakain, nakatulog kayo? Habang kumakain ka ng steak, na-experience mo na yon? Hindi. Di ba? Excited ka kaya? No? Buffet, eat all you can. Makakatulog ka ba dyan? Hindi. Aba, ang sarap-sarap kaya niyan. Kaya nga, pag nadiskubre natin kung gaano kasarap ang salita ng Diyos, pagpipistahan mo ang salita ng Panginoon. Ang sabi doon sa awit 119 verse 103. Okay, sa Tagalog ang sabi niya, "O kay tamis namnamin ng utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot lasa nitong tinataglay." Alam niyo po, pag na-appreciate mo, what's the importance of the Word of God, habang binabasa mo, nagbi-minister, nangungusap sa iyo yung salita ng Diyos. Ang sarap ng pakiramdam. Grabe, ang sarap po ng pakiramdam. If in case hindi mo pa yun naranasan, desire. Desire to know God through His Word. Na habang binabasa mo, blessed is the man who walk not under the counsel of the wicked, but walks under the counsel of God. Hindi ko masyado memorize. But on His law, he meditates day and night. In His law, he meditates day and night. Whatever he does shall prosper. The wicked are not so. Grabe, makita mo kung paano ang taong nagtitiwala sa Diyos ay pinagpapala ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Na kung paano ang pagmamahal ng Diyos ay napakalawak at napakalalim sa mga taong sumasaliksik sa Kanya. Hallelujah. The Word of God is so important for a strong faith upang magkaroon. At alam niyo po ba, napakaraming pangako ng salita ng Diyos sa mga anak niya, sa mga anak ng Diyos at sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Many promises. Maraming mga pangako. Kung hindi mo pa alam, andyan ang Bible. Saliksikin natin. Basahin po ninyo sa bahay yung Psalm verse 1. Psalm 119, mahaba po yan. Basahin mo, it's all about the Word of God. No? Basahin mo. Malabo na yung mata ko, hindi na ako makabasa. Pakinggan mo. Meron po pwedeng pakinggan yan. Audio, may Bible, may audio Bible, no? Pakinggan mo. No? At papalakasin ng salita ng Diyos ang ating pananampalataya. Ang sabi po doon sa John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Kaya nga, yung ating interests, yung ating gana doon sa salita ng Diyos, inaagaw po yan ng kalaban. No? Hinahadlangan niya.
Sapagkat alam ng dyablo, pag ikaw ay napuno ng salita ng Diyos, mag-aapoy ka sa Panginoon, magiging malakas ang iyong pananampalataya, at magiging kamukha ka ni Kristo. Matatransform yung buhay mo. Mapapalaya ka doon sa pagkabihag ng dyablo sa buhay mo. Ha? Kaya nga, bawat isa sa atin that every time we read the Word of God, nababago po tayo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpapakilala sa atin ngayon ng kadakilaan at kalakihan at kapangyarihan ng ating Diyos. Habang binabasa natin yung Word of God, we can see His greatness, the vastness, yung kalakihan ng ating Diyos, and the strength that comes from the Lord. Yung kapangyarihan, the power. God is so powerful. At ito rin ang nagpapatatag ng ating pananampalataya. Sabi, Romans chapter 10, how will they believe unless they preach? Kung walang mangangaral, paano magniniwala? Kaya nga, tayo ngayon ay nangangaral. Kahit po kayo, you can share the Word of God. Pwede mong i-share, ipangaral, para maniwala ang marami. Whenever we stand here, we share our experience. Ipagpatawag niyo po kung palaging yung experience ko, yung nai-share ko po dito. Ano? Sapagkat kung ano man yung aking nasasabi, na pinaparanas po ng Diyos at kananasan po sa akin kung bakit nabibigkas ko po yon. At sa pamagitan ng aking pag-share, doon, nai-inspire yung iba. O, di ba, pag may nagte-testimony, na-inspire ka. Talagang ang napakabuti ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga, ganon kahalaga yung salita ng Diyos sa katatagan ng ating mga pananampalataya. Ang sabi po dito, a fearful heart reveals a faithless man. A fearful heart reveals, pag puno pa rin po ng takot, pangamba, yung ating mga puso, yung ating buhay, nagkukulangan tayo ng pananampalataya. Tama ba? So tignan natin ngayon, how is my heart? Where is my faith? Nasaan yung aking pananampalataya? Wag po tayong magdamdam, ano? Let's not get offended pag merong taong nag-asa atin, kumusta? Kumusta yung faith mo? Sapagkat marahil nais ng tao na yan na mapalakas ang iyong pananampalataya. Yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging malakas ang ating pananampalataya. Mawala yung sari-saring takot sa ating isip. Sa panahon ngayon pong malamig daw ang panahon. Ito po yung aking narinig kagabi, no? Malamig, di masarap, matulog, di ba? Presko. Lumabas ka doon sa mahangin. Pero ang sabi ng DOH, mag-ingat daw. Kasi meron ng outbreak ng dengue. No? May outbreak. Maraming nagkaka-dengue, maraming viral infection, even bacterial, maraming nagkakasakit. Diba? At marami ding mga nangunguha. Nangunguha ng tao. Ngayon, medyo nabawas na yung mga balita, ano? Dating daming missing, nakakalungkot na may mga batang nawawala. Nung una, inisip ko, totoo kaya to? Baka ano lang to? Pero may nakikita tayong mga video ng mga CCTV, merong mga bata na nakatakas, na kinuha. Itong mga bagay na ito'y nagdulot sa atin ng takot. Tama ba? Naku, yung anak ko, naku, yung ano, huwag ka nang lumabas, diyan ka na lang, mag-online ka na lang. Pag hindi mo lubusang kilala ang kapangyarihan ng Diyos, mapupuno ka ng takot sa puso mo. Tama ba? Pero sabi ko kay CJ, kasi pumapasok siya, tapos gabi siyang lumalabas.
Alam mo, Jay, sabi ko, God always protects you, but you really have to prepare yourself. Prepare mo rin yung sarili mo. Palagi kang, paglalabas ka, dapat may kasama ka. Sabi niya, paglabas ko naman sa school, may sasakyan na. Basta, sabi ko lang sa kanya. No? God protects us, but we have to be wise. Sabi ko rin sa kanya, maglagay ka ng ballpen dito sa sa pocket mo. God protects you. Pero baka merong mga sitwasyon sa paligid mo na merong threat sa ibang tao. You can also protect yourself. But above all, meron akong peace sa heart ko na poprotektahan siya ni Lord. Subalit hindi naman po yung, oo, naniniwala tayo pero wala na lang. Yung ano na lang tayo, carefree lang tayo, somewhat like that, no, sa paligid natin. Hindi po ibig sabihin na you are cautious somehow, takot ka. Naintindihan po natin. Pero iba kasi yung takot. Yung takot, ipiprevent ka na gawin mo ng malaya yung dapat mong gawin. So napakahalaga, pag nakikita natin yung puso natin na masyado tayong nakokontrol ng takot, ng pangamba, ng worry, no? Ask the Holy Spirit to pacify. Holy Spirit, tanggalin niyo pong lahat ng takot ko at ang aking pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Palakasin mo po ako, Panginoon. Amen? Mahalaga po yan kasi nagdadala tayo ng mensahe sa ating kapwa. No? Ako, mananampalataya ako ng Panginoon. Alam ko, ang Diyos nililigtas ako. Pero nung dumarating yung mga pagsubok, merong mga threat sa ating buhay, ay Diyos ko, huwag na tayo lalabas. Sister. Siyempre naman, si Lord, siyempre, ano mo pa ba sa Lord dyan? Ay, dito lang ta. Ay, grabe. Diba? Iba na yung nagiging attitude natin na nagpapakita na nawawalan tayo ng pananampalataya. But we have to awaken. Gisingin natin yung pananampalataya natin. Alam niyo po ako bilang nanay, 5 yung aking mga anak. Bawat maliit yan pag nagkakasakit, sari-saring kaisipan ang nilalagay ng Diablo. Subalit salamat sa Panginoon. Si Precious noon, laging nagkakasakit, nag-convulsion siya. Convulsion po siya. Thank God, patay po yung ilaw namin, pero nakikita kong namumutla siya. Sabi ko, sandali, dear, ba't ba kanya niya kulay ng anak ka? Namumutla siya, binuksan ko yung ilaw, seizure. No? Tapos yung color niya, violet. Sabi ko, siyempre, I'm trying to compose. Sabi ko, nanggawan ta. Mag-pray kami, speak in tongues. Nanggawan ta. Tatawagin ko ang nanay ko. Tawagin mo si nanay ni Bishop, Pastor. Tapos, tinawag si nanay. Hilamusan ko. Pag-chillya pala, nag-chill. Sabi ko, paano? Sabi kasi ng nanay ko, pag mataas ang lagnat, yung dito niya, itapat mo sa gripo para bumaba yung lagnat. Kaya siya nag-chill, sabi niya, it's because mataas yung mainit sa loob. Pero sabi ko, paano ko siya itatapat sa tubig? Kasi malamig, mga rimlayapin, mga longgong yapin. Sabi ko, syempre first time ko po, nampong gawang ko, kuking katuwang ko, anong gagawin ko? Nay, anong gagawin ko? Sabi ko sa biyanan ko, ay, dala tayo sa ospital. Dala sa ospital. Tapos, sabi, daanan si Majo. Sabi ng nanay ko, pintalan niyo ko pati ako diniretso. Sabi ko, baka daw hindi kami entertain. Tapos sabi daw ng bilas ko, wala na yon. Di na yon naabot. Kasi violet na eh. Pero wala sa kaisipan ko na mangyayari yan sa anak ko. Nag-pray lang ako, pray. Balo ko, iligtas na ng Diyos. Balo ko kumayap ya. Every now and then, nagko-convulsion siya doon sa hospital. Kinulture nila yung dumi niya, yung ihi niya.
discover anong klaseng infection meron sa kanya. And to make the long story short, ayan na po yung anak ko. Thank you, Lord. God is so good. Amen? God is so good. Ang biyaya, katapatan po ng Panginoon sa oras na yun bilang nanay. Salamat sa Lord. Yung hindi ako nataranta. Hindi ako nag-isip na mawawala yung anak ko. Wala sa isip ko yan. And last, si CJ din, ganun. Nagtinginan lang po kami ni doktora. Iba klase yung convulsion ni CJ. Talagang yung kamay at paa niya nagtutwist. Nagpe-pray lang po kami. Pray, Lord, I believe life comes from you. Gift mo siya sa amin. She will be well. She is healed in Jesus' name. Tapos pumasok si doktora. Siya po ay member natin. Sabi niya sa akin, Doktora, God is good. Hindi ko tinanong ano yon. Hindi ko tinanong ano yon o ano yung naging karamdaman ng anak ko. 4 na araw kami doon. Umuwi siya. Pwede nang umuwi si CJ. Pinagaling na siya ng Jesus. Sabi niya, etc. etc. God is so good. Siya yung nagbibigay kapayapaan sa akin. Sino ba ng nanay ang hindi matataranta, di ba? Yung anak mo, yung mata niya, umakyat sa taas, tapos humingiwi siyang ganun. Humingiwi. Ayaw kong mag-research, ayaw ko, kasi makakahanap ako. Alam niyo po, after, wala na yun, dun ako nag-research. It can be a meningitis. Yung ganong uri ng, but God is so good. Kasi, kilala mo ang Panginoon. Amen. Siya yung nagbibigay kapayapaan. Hindi po ako naglalakas-lakasan. Pero sa panahon ng pagsubok, ang salita ng Diyos ang nagwo-work out sa atin upang patatagin yung ating pananampalataya sa Kanya. At maraming mga bagay pa po. Napakadakila ng ating Panginoon. Sa tuwing panahon ng pagsubok, nasaan ang iyong pananampalataya? Thank you, Jesus. Doon sa Luke chapter 8 verse 25. Luke chapter 8 verse 25. Na-advance ko po Pagkatapos sinabi niya, ito pong senaryo na to, doon sa Luke chapter 8, nangangaral po ng salita ng Diyos, nag-share ng salita ng Diyos si Jesus, nagsasalita siya ng parables, no? Nagtuturo siya in parables, yung mga earthly sayings with heavenly meaning. At yung parable of the sower ay itinuro po niya sa mga taong nakikinig sa kanya na yung itinatanim ang salita ng Diyos, may natatanim sa mabato, madawag, matabang lupa, at mababaw ang sa batuhan. No? And after that, lilipat po siya sa ibang nayon. Sumakay po siya ng bangka kasama ng kanyang mga alagad. At habang sila'y naroon, nagkaroon ng storm, nagkaroon ng bagyo. At yung bagyo talagang nirarak ito yung kanilang boat, pumapasok na yung tubig. At si Jesus, dahil napagod, natulog. At habang nagrarak yung boat at malakas yung ulan, yung bagyo, ang sabi ng mga alagad, Jesus! Jesus! Gumising po kayo, malulunod na po tayo. Don't you care? Hindi po ba kayo, wala po ba kayong pakialam? Sabi, kasi natutulog habang talagang grabe, takot na takot silang ma-capsize o matumba yung kanilang bangka at malunod sila. Tapos nung si Jesus tumayo si Jesus, itinaas niya yung kanyang kamay at sinabi niya, Peace, be still. Peace, be still. Yung bagyong yon, yung wave na yon ay tumigil. Tumahimik. Kaya eto yung sabi niya sa kanila. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati hangin at ang tubig
at sinusunod naman siya ng mga ito. Tignan natin yung senaryo. Itong mga alagad, kasama nila si Jesus. Kasama nila si Jesus. Siya'y nagpapagaling, siya'y nangangaral. Subalit doon sa panahon na binabagyo sila, natakot sila. Nangamba sila sa kanilang buhay. At kinwestiyon nila si Jesus, don't you care? Likewise, di ba? Tayo nananampalataya kay Jesus. Nasusubok tayo pag dumating yung mga bagyo ng buhay. Natatakot, nagdududa. Kaya ba ng Diyos? Kaya ba niyang pagalingin? Kaya ba niyang pagpalain? Kaya bang bigyan ng solusyon? Kaya ba? Pwede ba? Matindi kasi. Mamamatay ako dito, di ba? Maraming pagsubok na dumarating. Pero ang sabi ni Jesus, where is your faith? Sa tuwing dumarating yung pagsubok sa buhay natin, nasaan ang ating pananampalataya? Napupuno po ba tayo ng pag-asa o napupuno tayo ng takot at pangamba sa ating buhay? Maaring yung mga alagad, kami po nagdi-discuss kami ni Bishop. Sabi niya, grabe no, kasama na nila si Jesus. Nagdududa pa sila. Kasi hindi pa, sabi ko marahil, hindi pa ganun kalalim yung karanasan nila kay Jesus. Nakita nila, nagpagaling ng may sakit, etc., nangaral, pero hindi pa nila na-experience yung bagyo doon sa dagat. Tayo po sari-saring mga pagsubok ang nararanasan natin. Dito sa Bible, makikita natin yung mga imposibleng bagay, mga imposibleng pagsubok na dinaanan ng mga men and women of God. Pero ang Diyos ang nagpapakita. He shows up, He gives way. Siya ang nagbibigay paraan upang magkaroon ng tagumpay, upang magkaroon ng kagalingan. Siya ang nagpapagaling. Siya ang nagbibigay himala sa kanilang mga buhay. Siya ang nagliligtas. Hindi lang ng kaluluwa ng tao, kundi nagliligtas ng physical na buhay ng tao. Just like that. Sabi niya, peace, be still. Ha? Sino to? Sumunod. Tumigil. Tumigil ang bagyo. Kaya ba nating paniwalaan na sa ating buhay, pwedeng mangyari sa atin yung sitwasyon natin, malalampasan natin, titigil. Sabi nga po ni Bishop, yung mga problema sa buhay, merong expiration date yan. Diba? Magtiwala ka lang kay Lord. Magtiwala ka sa ating Ama. Hindi habang panahon, merong ganyan. Sabi nga ng isang quotation, don't pray for an easy life. Huwag kang manalangin na yung buhay mo'y chill, palaging chill, but pray for a strong faith. Amen po. So ito yung mga senaryo. Bakit nahihirapan ang marami na mawala ang takot sa buhay? Ito, nauna kong nabasa kanina, a fearful heart reveals a faithless man. Kaya nga nasasabi natin, merong believer na unbeliever. Oo, I know Jesus is my Lord. Pero hindi pa rin siya ang nasusunod sa ating buhay. Where is your faith? Maaring ito ay nasa ating sarili. Kaya tayo nahihirapan. Oo, sa palagay mo, kaya ni Lord dyan. Balo kang gawin. Oo, kaya ni Lord dyan. Kasi alam mo, kaya mo. Naintindihan po natin? Kung ano ang alam mo o kung ano ang kaya mong gawin. Minsan, yun nasa isip mo. Sa palagay mo, kayang gawin ni Lord. Oo, kaya niyang gawin. Na-experience ko na yan. Yung mga past victories mo. Yung mga tagumpay mo sa nakaraan.
Pero merong dumarating na time na fail yung iniisip mong pananampalataya. Na fail. Bakit? Hindi pala kay God nakasenter sa sarili mo. Sa kaya mo lang unawain, sa kaya mo lang intindihin. Pag merong mga bagay na problemang dumating, minsan we question God, Lord, why? Lord, naglilingkod ako, ba't mo pinahintulutan ito? Di ba? Meron tatlong katugunan sa ating panalangin. Yung yes, yung no, and yung wait. No? Yung panalangin ka na ng panalangin. Lord, bakit nawalan ako ng connection? Lord, ba't hindi nabigyan ng daan yung aking mga proposal? Pag alam mo, nakasubmit ka kay God ng lahat mo, kasi sa Kanya ka nagtitiwala, pag merong hindi natutuloy, ibig sabihin, hindi ka looban ni Lord. Amen po? Pag natuloy, yan, praise God, kalooban nito ni Lord. At kung wala pang nangyayari, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling makakamtan. Di ba? Tibay ng loob. Napapa-acting ako sa inyo para magising po kayo. Thank you, Lord. Totoo. We have to take heart, take courage. Jesus is on the throne. Amen? Hindi ikaw na nababother ka kasi hindi mo na kaya. No? Madalas sabihin sa atin ni Bishop, kung yung pinapangarap mo o yung pinapanalangin mo, hindi imposible, hindi kay God yun, sa'yo lang yun. Yung ikaw kaya mong gawin, ikaw kaya mong i-accomplish. Pero yung hindi kayang i-accomplish, pagtiwala mo sa Lord, na ipaparanas niya sa iyo, magiging matagumpay ka. Si Lord John, pwede ka pang kasing magyabang kung ikaw lang, di ba? Until such time, even the things that we can do, we always acknowledge it's all because of the grace of God. Amen? Pag nasanay talaga tayo nagtitiwala sa Kanya, kahit yung mga simpleng bagay na alam natin, kaya natin gawin, we always acknowledge God in that situation. Kung tayo wala. Amen? Lahat ay biyaya ng Diyos sa atin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya. O diba? Lahat nakita mo biyaya ng Lord. Sapagkat nakasentro ang buhay mo sa Kanya. Pangalawa, napo-frustrate tayo kasi yung pananampalataya natin nakatoon sa kapwa, sa ibang tao. Noong pong kaming nalahar, yung boss ko po, yung mga lasatin, pinautang. Di ba, kinuwento ko, pinautang ako, ayaw ko, pero pinilit niya, o di nangutang ako. Di ko pa nabayaran, nalahar na yung bahay namin, 1 year pa lang. Pinuntang ko, sabi ko, Ate Aids, bayaran ko na lang po ng unti-unti, pag okay na. Sabi niya, Meng, wag na. Nabaon na yon, wala na yon, wala ka nang babayaran. Eh, syempre, natuwa naman po ako. Ay, guys, totoo po, mga Karine, naiya ako, syempre, no? Halina ka, Marina, wag ka na mahiya, sabi niya. Wala na yon. So, dahil naglipat-lipat po kami ng bahay noon, dalawa yung anak ko, si CJ, ay si Precious, at saka si Joy. Si Joy po, madalas ding magkasakit kasi, yan, nagbenta ako ng bigas, ng sukal. Sabi ni Bishop, wag, pero matigas ang ulo ko. Tinatawagan ko si Papa D, pag-drive mo ko, mag-deliver ko ng bigas. Yan, si Papa D, no? At kasama ko si Joy, kahit saan ako nagpunta, bagong ligo yung anak ko, sinasama ko. Kaya nagkasakit yung anak ko, palaging nagkakasakit. At nagpe-pray, Lord, pagalangin mo po yung anak ko. At naalala ko yung aking boss, si Ate Aida.
Lord, ako, tagkilan me po puso, yat singayda. Lord, mangusap ka po sa kanya. Nagkita kami kasi nagba-Bible study pa rin. Sabi niya, nagkasakit pala yung anak mo. Opo, okay na po siya. Okay. Pero wala naman siyang binigay. No? Wala naman akong inis, pero parang umaasa ako sa kanya. Kasi, ang alam ko, siya yung pwedeng gamitin ni Lord. Kasi mayaman siya. At matulungin siya. Nakapikit lang po ako ganyan. Hindi naman ako nagre-reklamo. Pero nangusap ang Holy Spirit sa akin. Sabi niya, pag nagpe-pray ka, diretso ang umasa ka sa akin, wag sa tao. Sabi ko, nagsisi po ako, Lord, patawaran mo po. Patawarin mo ako, Panginoon, na yung pananampalataya ko nasa magagawa ng tao. Forgive me, Lord. Alam niyo po, bilang mga pastor, nagpapasura, ang daming mga nagbibigay pa nga ako pag ipapagawa namin ito, ipapa-third floor namin yan, etc., etc. No? Kaya ako noon, sabi nila, next month darating, papalagyan ko ng ganito, papalagyan kong ganito, dito yung mga bata, dito na lang bahay namin, etc., etc. Next month uli. Kaya nangusap ang Lord sa akin, huwag kang umasa sa tao. Hindi ko po sinasabi na gawin nating walang kwenta yung mga tao. No. Kasi pag umasa tayo sa pwedeng gawin ng tao o nung connection natin, mafo-frustrate lang tayo kung hindi tayo nakafocus sa kung anong pwedeng gawin ng Diyos. Amen? Ang pag-asa natin ay sa Diyos. Ito yung pangatlo. Ang pagtitiwala natin dapat nasa Diyos. Amen? Sa Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. Kilalanin pa natin siya ng mas malalim. Manalangin na mas maranasan siya at ang kanyang mga pangako. Amen? Manalang, Lord, makilala pa kita ng lubusan. Si Pablo, siya ay lingkod ng Panginoon. Dati siyang umuusig sa mga Kristiyano, subalit kinatagpo siya ng Diyos doon sa daang Damasco. Siya ay naglalakbay sa daang Damasco. Subalit si Pablo, hindi si Pastor Pablo, siya ay nahulog sa kabayo. Ang sabi ni Kristo, Pablo, Pablo, matapang na tao. Bakit mo ako inuusig ng ganito? Nagkaroon ng encounter si Pablo kay Jesus at doon siya ay nagsuko ng buhay at ang sabi, siya'y naglingkod. Siya'y nangaral sa amang dako kahit siya'y magkaroon ng threats sa dagat, matuklaw ng ahas, nandun pa rin. Mabugbog, makulong, patuloy pa rin siyang nangangaral, naglilingkod sa Diyos. Subalit, nasabi pa rin yan doon sa Pilipos, that I may know Him more and the power of His resurrection being made conformable. Maging umayon sa kamatayan sa sarili. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that say, I want to know you. Lord, I want to know you more. Kilalanin pa natin ng lubos ang Panginoon araw-araw. Parang ang mag-asawa. Ang mag-asawa kahit matagal nang nagsasama, nadidiscover mo pa rin yung bago tungkol sa iyong asawa. Tama ba, Ate Au? Di ba? At pag may na-discover ka, lalo mong minamahal ang iyong asawa. Lalo mo siyang nauunawaan. Higit sa Diyos, sapagkat ang Panginoon ay palaging nagbubuhos ng mga mabubuting bagay sa ating mga buhay. Kilalanin mo ang Diyos.
nasain mong maranasan pa ng higit ang Diyos sa buhay mo. Amen? Thank you, Jesus. In our conclusion, ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Alive. At ang buhay ng mga taong tunay na nananampalataya sa kayang gawin ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ngayong panahong ito. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos na kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na hinihiling natin sa Kanya. Yung mga bagay na kailangan nating maranasan sa Kanya. Doon sa Luke chapter 8, yung babaeng inaagasan ng dugo, talagang siniksik niya yung sarili niya. Sinubukan niya na lahat. 12 years siyang dumudugo. Nagpatingin sa mga doktor, walang makapagpagaling. Subalit narinig niya, si Kristo'y nagpapagaling. Siya ang tagapagligtas. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Ganyang uri ng pananampalataya ang nais ng Diyos sa atin. Anong sabi niya? Verse 48. Luke 8:48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, makakauwi ka na. Amen? May nagsasabing, pare-pareho lang yan. Yung magaling ka kasi determined ka. May faith ka, kaya ka gumagaling. Hindi po. Kahit mag-positive thinking ka pa o words, kung hindi yan word of God, hindi pa rin. Hindi pa rin makapangyarihan. Kahit may pananampalataya ka kay Buddha, buong puso yung pananampalataya mo kay Buddha, walang kapangyarihan. Kahit buong puso yung pananampalataya mo sa faith healer o sa mananawas, meron pa ring dalang sumpayan sa buhay mo. Pero ang pananampalataya natin sa Diyos na buhay, na makakagawa ng mga bagay higit pa sa ating hinihiling at iniisip. Ephesians chapter 2, verse 19 to 20. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo, hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalwalatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailan paman. Amen. Siya yung ating Diyos na makakagawa ng higit pa sa ating iniisip at hinihiling. Kaya niyang gawin. Maggagawa ng Diyos. Kung ang kanyang buong buhay ay binigay niya. Kung ang ating amang nasa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung ang banal na Espiritu Santo ay nagbibigay daan, pagkakataon sa atin upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid, why not? Decide today to surrender all your faith to Him. Tanggalin natin sa ating sarili, tanggalin natin sa mga bagay, sa mga tao sa ating paligid. Tanggalin natin sa ating yung pag-asa natin sa ating kayamanan, kung anong meron sa atin. Subalit, umasam tayo. Manampalataya tayo ng buo sa Diyos. Hindi man natin maunawaan. Hindi man natin maintindihan. Nakatitiyak tayo na merong pag-asa kay Kristo. Merong tagumpay kay Kristo. At higit pa. Amen? Ano yung mga sitwasyon natin ngayon? Nasaan yung ating pananampalataya? Nasa sarili ba natin? Nasa ibang tao? Nasa trabaho? Kung meron ba tayo? Kung anong meron tayo? Pag wala na, pag wala ka ng resources, nasaan ang iyong pananampalataya? Tayo pong lahat ay tumayo.
Thank you, Jesus.